Good morning po. Palakpakan po natin si Lord sa araw, umagang ito na ibinigay niya sa atin. Naisip ko rin kanina, kamusta na kaya ang biyahe ninyo papunta po dito. At sa biyaya ng Panginoon. Iba yung sarap ng umawit dahil sa, okay na po, okay na po. Dahil po sa pag-ibig ng ating Panginoon po sa ating lahat. Ano po, no? Kumbaga parang ang sarap lang isip-isipin yung pag-ibig ng Diyos sa atin araw-araw. And siguro sa umagang ito, pasimula po tayo sa panalangin. Let's pray po. Ama naming Diyos, Panginoon namin, maraming salamat at pinahintulutan mo kaming sambahin, purihin, pasalamatan ang inyong kamanghamanghang pag-ibig, mga gawa at inyo pong presensya sa buhay naming lahat. Nalilihim man o hayag ang pangyayari sa buhay namin, O Diyos, isa lang ang masasabi namin, tunay ang inyo pong pag-ibig at kabutihan sa aming lahat. Lord, lobin po ninyo na ang inyo pong mga salita ay maintindihan namin sa oras na ito. Ang inyo pong mga salita, magbigay sa amin ng pangunawa at gabay po sa araw na ito. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, ito po aming dalangin. Amen. Kapatid, upo lang po ako. At, mininda lang po, pero carry naman. Pasensya na po muna kung basta po medyo may umano lang po sa aking physical, concern. But anyway po, sana po tayo po lahat ay matuto po ng salita ng Diyos. Dito po tayo mga kapatid, pag-uusapan po natin ang Matthew chapter 7, verse 13 and 14 po. At ang pag-uusap natin po mga kapatid ay yung enter the narrow gate. So hindi na natin bigyan ng ng anumang mga titulo, ito pong ating pong pag-uusapan. Gayunman mga kapatid, ang pinakamahalaga naman dito ay yung ibibigay sa atin ng Diyos na karunungan. So dito po tayo mga kapatid, Matthew chapter 7, verse 13 and 14. Sa lahat po ng mayroon pong dalang Biblia, samahan niyo po ako sa pagbasa po. At kasabay po nito mga kapatid ay yung Luke chapter 13, verse 23. Kung makikita po ninyo dito po sa atin pong nakapaloob po dyan. So, umpisahan po natin. Doon sa Luke chapter 13, verse 23. Yan. Yung iba naman po ay Matthew chapter 13, Matthew chapter 7, verse 13 and 14. Luke 13, verse 23, ito pong ating mababasa. Sige po. So ito po yan. Verse 22 muna po, umpisahan natin. Pakinggan po natin mga kapatid. Habang nagpapatuloy si Jesus papuntang Jerusalem, siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan. Minsan may nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya sa kanila, ang sagot ng Panginoon, pagsikapan ninyong makapasok sa makipot na pintuan. At sinasabi ko sa inyo, marami ang magpupumilit pumasok ngunit hindi makakapasok. Kapag tumayo na ang pinuno ng sambahayan at isa na lang ang pinto, magtitiis kayong nakatayo sa labas at kakatok ng kakatok. Yan. And then yung Matthew chapter 7, verse 12 and verse 13 and 14 po, which is yung sinusundan po natin na text po. Sabi po dito, sorry po mga kapatid. And sabi ng Panginoon, pumasok kayo sa makipot na pintuan.
Sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti lang ang nakakasumpong nito. So, take note mga kapatid, ang pag-uusapan po natin sa araw at umaga pong ito ay ang pagtatapos ng lahat ng pangyayari at gaano karami ang maliligtas. So, yun yung pag-uusapan at pinag-uusapan po dito sa Matthew chapter 7 verse 13 and 14. Ang pinag-uusapan ay yung kumbaga, katapusan ng lahat at yung gaano karami yung maliligtas. Kasi yun yung nagtanong doon sa Luke chapter 13, di ba po? Na marami po ba, o kakaunti po ba ang maliligtas? Hindi po ito patungkol kung sino at paano makakamit ang kaligtasan. So take note po natin yung mga kapatid. Hindi ito patungkol kung paano maliligtas ang isang tao o sino ang maliligtas. Hindi po, yan ang pinag-uusapan natin. Kasi po kapag marami na tayong inisip patungkol sa salita lamang na kaligtasan, maraming tawag dito, mga tanong at mga sitwasyon na pwede natin pag-usapan. Ang pinag-uusapan po natin dito, which is yung pinakatanong ng tao, kakaunti po ba ang maliligtas? So may sagot si Lord. Yung sagot ni Lord, yan ang mga anay natin. Sagot ni Lord, dahilan kung bakit kakaunti. At paano mapapanatili yung kaligtasan. Sabi ko nga, hindi ito patungkol bago o paano maliligtas ang isang tao, kundi sa atin na mga nakasumpong at tumanggap ng kaligtasan. So nagsimula ang lahat po doon sa tanong, 'di ba? Sabi ng yung lalaki, kakaunti po ba ang maliligtas? Imagine parang out of nowhere nangangaral lang si Jesus and then biglang natanong ng isang tao, Ginoo pa nga, hindi pa nga Lord . Kakaunti po ba yung maliligtas? Ang sagot ni Lord ay kakaunti lang. 'Di ba? Sabi niya, sa makipot na pinto at makitid na daan, naroon ang patungong buhay. Pero, sabi ni Lord, kakaunti lang ang makakasumpong nito. Kakaunti lang ang makakasumpong. Yung sumpong, hindi yung nakita, kundi kumbaga parang makakaranas o magkakamit. Di ba? Kapag nakakasumpong, iba pa yung sumpong, ha? Sa mga bata na may sumpong kaya naman, di ba? Yung makakasumpong sa malalim na Tagalog yun na nakita, nakatagpo. Pero dito po, hindi po siya literal na nakatagpo. Kumbaga, nakamit. Yan. So yun ang sinabi ni Lord, kakaunti lang ang makakasumpong nito o magkakamit nito. Actually, sinabi din naman niya ng kasulatan. Sabi ng Roma, Kabanata 11, talata ang 24 at 25, sabi po dito, at alam ng Diyos ang dami ng maliligtas. Sabi nga, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Sabi niya ito doon sa mga hindi Hudyo na naging Kristiyano. Kasi nagmamalaki na sila . Sabi nila, pinutol ang tawag dito, likas na olibo para maiugpong kami, para maikabit. Ibig sabihin ng mga tao na yon, kumbaga parang pabor o favor tayo kay Lord, di ba? Sino po ba mas madalas nakakarinig niyan? Mas favored ka ni Lord. Kaya ibibless ka ni Lord. Hindi. Pantay, kahit saan mo, balibaliktarin mo ang kasulatan, pare-parehas ang pagtingin ng Diyos. Gayunman, sabi nga ng kasulatan, na huwag maging mataas ang palagay ninyo. Sabi ni Pablo, may hiwaga akong sasabihin. Ibig sabihin ng isang hiwaga, hindi nyo pa nalalaman, darating pa lang. Kumbaga, nalihim at ihahayag kong sa inyo. Sabi na ni Pablo, ang pagmamatigas ng Israel ay isang bahagi lamang hanggang sa mabuo ang takdang bilang
ng lahat ng mga hentil na lalapit sa Diyos. So, ibig sabihin, no, kalkulado ng Diyos kung ilang mga hentil ang maliligtas. Ay, ibig sabihin, sa atin, ng mga hindi Hudyo, alam ng Diyos gaano karami mula sa iba't ibang lugar, mula sa iba't ibang panahon, ang magkakamit ng kaligtasan. And sabi nga ni Pablo, para sa ganon, tiyakin mo sa sarili mong kasama ka doon, kabilang ka doon. Di ba? And sabi nga ng banal na kasulatan dito sa Romans 11, isang hiwaga ito na nalilihim. Kaya yung panahon natin ngayon, sabi nga, kung tutuusin, sa isang banda na ito, kapag nakikita na natin nanunumbalik na ang mga Hudyo kay Kristo sa ating Panginoong Hesus, isang panahon na to na malapit na talaga ang pagbabalik ng ating Panginoon. So, sabi nga, sa simula pa lang, alam na ng Diyos yung dami, kakaunti lang. At alam din ng Diyos kung sino-sino. Diba? Sabi nga ni Jesus nang siya ibinigay ng Ama sa akin ang mga tupa na ito para alagaan ko upang hindi sila maagaw sa akin. So, anong dahilan? Bakit nga ba ganoon na may mga tao na hindi magkakamit ng kaligtasan? Mapapansin nyo po yan. At doon din sa banal na kasulatan, masasabi naman kung ano yung dahilan kung bakit ang tao ay hindi magkakamit ng kaligtasan. Dalawang dahilan lang po. Yung isa ay mababasa natin dito at yung isa nasa banal na kasulatan. Ang unang dahilan, ang hindi pagpili sa makipot na pintuan. Sa English, gate. Sa atin kasi pintuan. Sa panahon natin ngayon, di ba? Pero gate talaga sa panahon din nila. At anyway, gets naman din natin. Basta pinapasukan ng mga tao or dinaraanan. So, unang dahilan kung bakit may mga taong hindi maliligtas, ang sabi ng Panginoon, hindi pinili ang makipot na pintuan. Imagine nyo to mga kapatid, Kung kayo ay nasa dalawang pinto, isa ay masikip o makipot at isa ay maluwag, saan mas pipiliin ninyong dumaan? Mas maluwag. Lalo na kapag may bit-bit ka. Di ba? Opo, sa physical. Mas gugustuhin mo yung pumasok ka sa isang maluwag na daan. Sabi ko nga, lalo na kapag meron kang bit-bit na gamit. Pero kung i-apply natin ito tungkol sa kaligtasan, hindi lahat talaga pipili ng kaligtasan. Take note. Hindi talaga lahat pipili ng kaligtasan. Yung ino-offer mo ng kaligtasan, sinasabi mo na paano maliligtas, pero talagang tinatanggihan. Bakit? Isa sa dahilan nito, mga kapatid, ay yung mahirap pasukin, simulan, o i-commit yung sarili dahil malaki yung hinihingi ng kaligtasan na ito. Paano yun? Paano natin nasasabing malaki yung hinihingi ng kaligtasang ito? Kaya may mga taong hindi tinatanggap o tinatanggihan agad, hindi sinisimulan at hindi kinukumit yung kanilang sarili. Kasi, sabi ko nga, malaki yung hinihingi ng kaligtasang ito sa buong buhay natin. Sabi dito, katulad ng Luke chapter 14, verse 28. Yan. Lucas, kabanata 14, talataang 28 hanggang 33. Sabi po dito, ang sino mang gustong sumunod sa akin, sabi ni Lord, ay katulad ng isang tao na nagbabalak na magtayo ng isang tore. Anong pinag-uusapan? Yung mga taong sumusunod sa kanya. Ang sabi dito, una, iisipin niya muna kung magkano ang magagastos niya para sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito. Sapagkat kung hindi niya ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang kanyang maipagawa at hindi niya matapos. Kaya pagtatawanan siya ng makakakita nito, sasabihin nila, nagpatayo ng tore ang taong ito, pero hindi makayang ipatapos. So, sabi nga natin, ganoon yung sinasabi ng Diyos. Kung gusto mong sumunod sa akin, kailangan mong isip-isipin.
Kailangan, ang hinihingi kasi ng Diyos, hindi yung parte ng oras mo. Hindi yung parte ng sarili mo or ng araw-araw mong aktibidades o ng parte ng trabaho mo o ng parte ng pamilya mo. Buong buhay mo at lahat ng mayroon ka. So yun ang hinihingi ng kasulatan. Naalala ko nga, isa sa pamilya ko na nung mga early Christian ko, mga kapatid, inaya ko yung ate ko. Sabi ko, punta ka, sama ka sa akin, ganyan. Punta tayo doon sa church. Tapos, nagpaalam siya doon sa kanyang asawa. Sabi ng asawa niya sa kanya, o sige, sumama ka, pero wag yung katulad ng ginagawa ni Tutoy, sabi niya. Kasi ang ginagawa ko noon, every Sunday, 3 pagsamba doon eh. Every Sunday, 3 pagsambang yon, inaatinan ko. 3 pagsamba. 6 a.m., 10 a.m., 6 p.m. Sabi niya, wag lang yung ginagawa niya. Kumbaga, buong araw nandun ka talaga sa church. Wala naman akong ministry noon. Basta, inilaan ko lang yung araw ko sa Panginoon, lalo na yung araw ng linggo. At makikita din natin na may mga tao na, alam mo yun, yung salitang, hindi, magbabago muna ako. Ayusin ko muna yung sarili ko. Bago ko, kumbaga, pasukin niyang iniaalok mo. Bakit? Kasi, ganon talaga ang hinihingi ng banal na kasulatan patungkol sa kaligtasan. Patungkol dito sa ating pinag-uusapan. Hindi siya basta tinanggap mo lang, kundi hinihingi nito ang buong buhay. Kasi bakit kamo? Kasi matagal na panahon na tayong humiwalay. Diba? Pinapabalik nga lang actually tayo ng Panginoon. Diba? Iisipin muna niya kung magkano yung magagastos niya. Diba? Sa ganon, kung hindi niya matapos, at alam niyang hindi niya matatapos, hindi niya sisimulan. Ganon din naman sa iba. Minsan, makikita mo talaga kahit din sa, ningas kugon. Diba? Kumbaga, sa isang banda ng banal na kasulatan, makikita natin na hanggang simula lang. At yun yung sinasabi ng Diyos. Kung gusto mo sumunod sa akin, isipin mo kung tatapusin mo. Isipin mo kung hanggang huling hininga mo, sumusunod ka sa akin. Diba? Bakit ka mo? Anong pinakamabigat na makakamit ng isang taong tumanggap sa Diyos, pero kinalimutan kalaunan? Alam niyo po kung anong pinakamabigat nun? Ano sabi ni Pedro? Di sinsanay, hindi nyo na nalaman ang katotohanan. Kaysa matapos ninyong maintindihan, makalasap ng kasaganahan ng katotohanan na ito, pagkatapos ay tumalikod kayo, mas mabigat yun. Mas mabigat na parusa yun. Diba? So, hindi basta-basta yung buhay Kristiyano. Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, kahit din yung anniversary natin last Sunday, o anniversary celebration, hindi lang tayo basta Kristiyano. May dakilang layunin ang Diyos sa buhay natin. At sa atin sa pagiging Kristiyano, yun nung hinihingi ng Diyos sa buhay natin, buong buhay. Paano minsan tayo? May mga excuses lang na hindi naman talaga excuse. Ipinagliliban natin yung panambahan, ministeryo, at yung itinakda mong pangako sa Diyos na inilaan sa buhay mo. Kasi ganun lang naman talaga eh. Actually, ang buong tema natin this messages hanggang matapos itong Matthew 7, the will to choose. O ibig sabihin, yung kagustuhan mong mamili. So, sa isang mababaw na salita, sino ang pipiliin mo? Diba? Kaya dito po mga kapatid, sinabi ni Lord yan sa John chapter 3 verse 19. Sabi nga dito, this is the judgment. The light has come into the world,
And the people love darkness rather than the light because their deeds were evil. Ayaw nila o tinatanggihan nila yung liwanag o yung Kristo, yung buhay, tinatanggihan nila. Bakit? Kasi mas pinipili nila yung pangsarili. Lalo tigit yung gawang kasalanan. So, yun yung dahilan, actually sinabi pa nga rin ng Isaiah chapter 6 verse 9 to 10, humayo kayo at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig, ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin, ay hindi kayo makakakita. Bakit kamo? Bakit hindi nila naiintindihan ang salita ng Diyos? Bakit hindi nila naiintindihan ang halaga ng salita ng Panginoon? Dahil, sabi nila, papupurilin mo ang kanilang kaisipan at pandinig, ang kanilang pandinig, iyo ring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila hindi makarinig. May mga tao na talagang pilit na tinatakpan ng tenga at ang kanilang mga mata para makita at maintindihan ang kahalagahan at kagandahan ng buhay. Mas pinipili ng ibang tao yung masayang buhay kaysa sa tamang buhay. Magkaiba yon. Masaya ka at magkaiba naman yon sa tama. Diba? Hindi kasi lahat ng masaya ay tama. Pero ang tama ay mananatiling tama kahit na marami ang sumasalungat. So, yun yung unang dahilan. Tinatanggihan agad nila yung kaligtasan na iniaalok ng Panginoon. Kaya, may mga tao na hindi talaga magkakamit ng kaligtasan. Lahat ng tao gustong maligtas. Pero hindi lahat ay maliligtas. Hindi sinabi yun ni Kuya Larry. Sinabi mismo yun ng Panginoon. Kakaunti lang ang maliligtas. Pangalawa, sumuko ng pumasok. Sa isang banda naman, may tao na sumubok na pumasok pero sumuko. Yung nakita yung halaga pero hindi pinahalagahan. So nakita mo ang kagandahan ng banal na kasulatan, ang kaligtasan, ang pag-ibig ng Panginoon, and yet hindi natin binigyan ng pagpapahalaga. Ang dahilan, sabi ng Matthew chapter 13, verse 20 to 21, katulad po nito yung nalaglag sa batuhan. Ayan, sige po. Naalala niyo yung parable of the yung nahasik na binhi. Yung unang dalawa doon, nalaglag yung butil, tinukan ng ibon. Yun yung salita ng Diyos na nalaglag or napakinggan, and yet, hindi nila pinahalagahan. Mas inuna nila yung kasalanan, piliin. Pangalawa naman, yung nahulog sa batuhan, pero sabi nga, natuwa lang sa mensahe, sa ganda ng salita ng Panginoon, kalaunan ay hindi rin pinahalagahan. Di ba? O natiyot din, nawalan din ng halaga yung salita ng Diyos doon sa kanyang buhay. Kasi may ganong klaseng tao talaga. Na ayon dito po sa banal na kasulatan po, no, na matapos nating maintindihan at matanggap ang salita ng Diyos, hindi naman talaga nagbibigay o hindi naman talaga natin pinapahalagahan. Paano natin makikita ang pagpapahalaga natin sa salita ng Panginoon? Kapag isinasabuhay. Di ba? Meron dyan. Sabi ko nga, may mga taong susubok na pumasok, kumbaga parang, take risk. Tanggapin ko yung ang salita ng Panginoon. Subukan kong isabuhay. Gawin yung sinasabi ng Diyos. Pero kalaunan, tumatalikod din. Parang ganito, yung binatang mayaman. Nandiyan ba yan, sis? Mark chapter 10, verses 17 hanggang 31 po yan. Sige po, basahin na lang natin. Mark chapter 10 po.
So alam natin itong istorya. Sabi ni Lord dito, sabi niya, anong gusto nung binatang lalaki? Na yung mayaman. Mayaman na siya, and yet, sabi niya, Lord, paano po ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ay, di ba yun ang nilapit niya kay Lord? Ang sabi ni Lord sa kanya, sige, ganito, ha? Gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan? Benta mo lahat ng ari-arian mo, tapos, ipamigay mo sa mga dukha. Lahat. Pag nagawa mo na yan, sunod ka sa akin, pag nagawa mo na yan, sumunod ka sa akin. Di ba? Ano sabi ng binatang mayaman? Ano po sabi niya? Wala, tama yun. Walang sinabi. Ay, ganun po, papakamot, no? Paano yung yung gagastusin? Ano nangyari po? Umalis yung lalaki at malungkot. Bakit kaya malungkot yung lalaki? Hindi niya, kasi nandun yung sagot eh. Hindi niya magagawa yung pinapagawa sa kanya ng Diyos para makamit yung kaligtasan. Bakit kaya sa tingin nyo, yun yung naging concern ng lalaki? Lord, paano po ba maliligtas? Kasi nakita niya, naintindihan niya yung sinasabi ng Panginoon. At gusto niyang makamit yung sinasabi ng Diyos o ng ating Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga niya, kumbaga, Lord, paano? Tinanong niya na yung paraan. Paano siya magkakamit nun? Pero sabi ko nga, maraming susubok, pero susuko. Maraming makikita o makakakita ng halaga, pero hindi pahahalagahan. Actually, yung utos ni Kristo, sabi sa atin, sabi sa Luke chapter 13, doon po sa kaninang text, pagsikapan ninyong kayo'y makapasok sa pintuan. Sabi ni Lord yun, di ba? Pagsikapan ninyong kayo'y makapasok sa pintuan. Yung salitang pagsikapan, yan. Nandiyan nata yan. The word agonisomai. Ayun yung original language niya. Parang agony, agonisomai. Meaning, to struggle, to compete, to fight, or labor. Metaphorically, to struggle with difficulties and dangers. Walang taong susubo, o walang taong susulong para humarap sa danger or delikado. Di ba? Lagi tayong gusto, pag may gagawin tayo or may paplanuhin, dapat fast. Di ba? Parang safe. Tawag dito, kaya lang, ang nangyayari, ang sinasabi ng Diyos sa buhay, para makamit ang buhay, sabi ng Panginoon, pagsikapan mo. Again, hindi natin pinag-uusapan kung paano ka maliligtas, ha? Kundi, paano ang pagiging tapat sa ilalim ng kaligtasang tinanggap mo. Diba? So sabi dito, pakikipagbaka sa mga kahirapan at panganib para makamit ang buhay. Actually, sabi naman ng awit, diba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Diba? Masayang tunay. Masayang tunay. Pero hindi sinabing ang buhay ng Kristiyano ay payapang tunay. Saan kaya yan? Makaano nga dyan? Kasi ang buhay ng Kristiyano may pakikipagbaka. Sinabi ng Panginoon yun. Ang Diyos ay hindi naglilihim sa atin, lalo na sa buhay na tinanggap natin na ito, or sa sinuong natin na buhay na ito. Pero, gayon man, sinasabi ng Panginoon, kailangan mong makipagbaka. Kailangan mong pagsikapan. Kasi kapag sa madaling paraan, maraming napapahamak. Pero sa pagsisikap, nandoon yung talagang tagumpay. Di po ba? Kahit sa naman yung larangan Kapag gusto mo makamit agad, madalas sa madalas, mag-fail. Pero kapag pinagtiyagaan mo, pinagsikapan mo, di ba? At hinintay mo, nandoon yung lasap
ng tagumpay, 'di ba? Kahit saan larangan naman 'yon. Papaano pa kaya sa buhay ng isang Kristiyano? 'Di ba? Kaya ito yung dalawang dahilan, mga kapatid, ayon sa mga talata, kung bakit ang mga tao ay hindi nasusumpungan ang buhay. So, ang ibig sabihin, Brother Larry, nasa gawa ng mga tao ang kaligtasan at hindi na sa pananampalataya. Sabi, ang nabubuhay sa pananampalataya ay mabubuhay sa pananampalataya. Di ba? Paano yun? So, ibig sabihin, saan ba talaga ang buhay ng isang Kristiyano tungkol sa kaligtasan? Matapos mong tanggapin ang kaligtasan, pananampalataya lang, sapat? Okay na ba yun? Hindi. Di ba? So, nandoon yung sinasabi ni Santiago na ang kaligtasan ay mananatiling bukas sa pamamagitan ng pananampalatayang may kalakip na gawa. Dahil ang totoong pagsunod ay ang pagtanggap at pagsasabuhay ng salita ng Panginoon. Yun yung totoong buhay ng Kristiyano. Yun yung totoong buhay ng iniligtas. Yun yung totoong pamumuhay natin, mga kapatid. Di ba? Kaya yun ang sinasabi ng Diyos. Minsan, may mga salita ng Panginoon, totoo no, minsan hindi natin matanggap. Or ang hirap masunod. O mahirap gawin. Minsan nako-confuse pa tayo eh. Lord, parang unfair. Parang hindi atak, patas. Di ba? May mga inuutos ang Diyos sa atin na sa tingin at perspektibo ng tao, hindi talaga, patas. Sabi nga, kapag laiting ka, saktang ka, usiging ka, huwag kang gaganti. Di ba? Doon pa nga sa masasamang taong gumagawa sa iyo ng masama, ay gawan mo ng mabuti. Ipag-pray mo pa sila na pagpalain ng Diyos. So may mga Kristiyanong napapatanong din sa ganoong utos. Di ba? And yet, natatawag natin yung sarili natin Christian. So dahil ang kaligtasan actually, mga kapatid, hindi natatapos lamang sa, tinatanggap natin yung salita ng Diyos o naniniwala tayo sa salita ng Diyos. Tandaan natin, karugtong ng pagtanggap ay ang makitid na daanan. Karugtong nung salita pagpasok sa makipot na pintuan, ano ang kasunod daw, sabi ni Lord? Makitid na daan. Maraming maraming mga isip-isip dyan. Pero actually, ang sinasabi dito, yan, ayon sa original na lengguwahe nitong makitid na daan, yung klibo, which is, is action words, which means to press as grapes, metaphorically, to trouble, afflict, or distress. Anong sinasabi dito? Yung sinasabi ng Diyos na pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat makitid ang daan tungo sa buhay. Anong punto ng Diyos doon sa makitid na daan? Mararanasan mo, sabi po dyan, mararanasan mo yung hirap at ang iba't ibang gulo at pagdurusa tulad ng pagpipit-pit ng ubas o sa ubas hanggang lumabas yung katas. Ano po yung di ba may blender kasi ngayon di ba? Pero hindi pa yun Yung dati po yung, bang tawag po doon? Gilingan. Yun yung mga ancient instrument na ginagamit para yung katas ng ubas ay makuha talaga yung pinakakatas. Ginigiling. Di ba? Sa atin kasi press lang high-tech na kaso hindi mo na talaga nakuha yung pinakakatas. Sa buhay ng Kristiyano, sabi ng Panginoong Diyos, pagpasok mo sa makipot na pintuan, makitid na daan ang sasalubong sa'yo.
kabi-kabilang pagdurusa, kabi-kabilang hirap, kabi-kabilang gulo. Hindi natin sinasabing nanggugulo ka. Pero ang sinasabi natin, yan ang gagawin sa buhay ng isang nagtatapat sa Panginoon. Isip-isipin nyo mga kapatid, the more na sumusunod ka kay Lord, the more na may tukso. The more na gusto mong gawin na, Lord, i-commit ko yung sarili ko, ministry ako, magbabago akong buhay, the more na mayroong mga pagpapalayo sa iyo. Lalo kang ilalayo. San gusto mo manumbalik sa salita ng Diyos, babasa ka, pero hindi mo nasundan. Bakit? Kasi may mga distraction na nangyayari. Di ba? At sa buhay ng Kristiyano, kabi-kabila ang gawa ng kaaway hanggang sa mahatak kanya. Okay na yung pangalan, okay na sa sa resume mo, religion mo, Christian. Tama na yun, sabi ng devil. Sabi nga doon sa Santiago, kasi actually pangatlong panambahan ko na po ito. Nakadalawang online service na ako. Doon sa pangalawang doon sa pangalawang ko na online, youth service nila. Youth month. Then isa sa sinabi ng youth doon, ang misa ng isang Kristiyano, para siyang nag-aanyong reliyoso o makadiyos. Actually, binasa niya lang yun sa Bible. Nagkukunwaring reliyoso, pero hindi naman talaga naiisa sa buhay. Sabi yan ng Bible. So, kumbaga parang, sabi ko nga kanina, the more na gusto mong at nagtatapat ka sa Panginoon, pero yun din yung dami ng tukso, pahirap, at iba't ibang sitwasyon para ilayo ka sa Panginoon o sa kanyang kalooban. Diba? Halimbawa nito, sino pa yung pinakahalimbawa po? Sabi muna ng Bible, ay pararaanin kayo sa apoy para malaman at mapatunayan kung totoo ba yung pananampalataya ninyo. At sabi ni Pedro, bahagi ng pagiging Kristiyano mo ay ang paghihirap. Lord, sabi mo, pag Kristiyano na ako, nasa iyo na ako, hindi na ako maghihirap. Sabi mo, Lord, kasaganahan. For I know the plans I have for you. Sabi mo, Lord, plans to prosper you. Yayaman ako. Plans to give you hope and a bright future. Inangkin mo, ay, yayaman. Walang Kristiyanong naghihirap. Tapos malaman ko, no? Sa standard pala ng mundo, poorest of the poor pala kami. Di ba? Ganun ang maling perspektibo kapag buhay Kristiyano. Kaya nga po sinasabi ng banal na kasulatan, hindi ka lamang dapat tumingin sa kung anong gusto mo bilang ikaw ay Kristiyano na. Kailangan mong tignan yung layunin ng Diyos sa'yo. Para kung ano man yung pagdaanan mo sa buhay, baliwala eh. Kasi alam mo, at the end of the road, nandoon yung buhay. Nandoon yung isang yaman na hindi matutumbasan ng kahit na anumang bagay. Halimbawa si Job, di ba? Sinubok ng Diyos, tinukso ni Satanas, lahat ng pahirap ay naranasan. Pero ano nangyari sa bandang huli? Nagpatuloy siyang tapat. Ilan po? Dinoble. Tandaan niyo po ito, dinoble, hindi po lahat. Dinoble, yung karamihan, halos lahat. Yung asawa, hindi. Siya pa rin yun, yung asawa niya. Yan pa rin yun. Dinoble yung kanyang lahat ng nawala sa kanya. Kasi yung asawa naman niya, hindi naman wala sa kanya. So, ganun dapat pala sa asawang mga babae. Kapag nahihirapan ng lalaki, iwasan nyo na yung salitang makakasakit pa, baka mamaya dumating pa sa puntong ma-correct pa kayo. Di ba? Parang si Job. Bakit?
Bakit? Ano, pagpapala lang ba tatanggapin mo sa iyong Diyos? Hindi ba paghihirap din? Oh, sabi ng baba, akin, sorry. Wala naman tayong mababasang umalis yung babae, di ba? Wala rin naman tayong mababasang umalis, kumbaga parang sinaktan or something na ginawa ng babae. Maaari pa rin. Pero sabi ko nga, ayon nga sa kasulatan, bahagi ng pagiging Kristiyano talaga ang paghihirap. Kahit saan ka naman pumunta pumunta ka sa magandang trabaho, mahirap. Diba? Pumunta ka sa average level ng sweldo ng trabaho, mahirap pa din. Sa pamilya, may kahirapan. Lahat ng buhay, pangyayari sa buhay natin sa mundong ito, may kahirapan. Ayaw niyo na po bang mahirapan? Sabi ni Lord, sa kapiling niya, wala nang hirap, wala nang luha, wala nang kamatayan. Pero syempre, hanggat nandito tayo, wag na tayong magpakatawag dito. Mag-bargain pa kay Lord na, Lord, susunod ako sa iyo basta ganito, pagpapahala. Bakit? Hindi pa ba sapat yung krus sa buhay mo? Hindi pa ba sapat yung anak ng Diyos bumaba para sa iyo? Diba? If you demand something to God, tapos magtatampo kang hindi binigay sa iyo ng Diyos, bakit? Ang buhay ba'y patungkol lang sa pera? Sabi ni Lord, ang buhay ay hindi tungkol sa yaman o karangyaan. Diba? Kaya, nakita natin yung halimbawa ni Job. At ang sinasabi dito, ganun talagang magiging buhay ng Kristiyano. Sa makipot na pintuan, nandoon sasalubong ang buhay na kabi-kabila ang hirap, pagsubok at tukso. Nandun talaga yon. At walang makakatakas at walang makakaiwas. Kaya nga ang wika ng kasulatan, ang manatiling tapat ay, di ba? Ang manatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Di ba? Ano yung pananatiling tapat sa salita ng Panginoon? Sa pagsunod, kahit na mahirap ang buhay. Di ba? Kaya, ito po ang tatandaan natin, mga kapatid nga, na sa buhay natin, ito yung buhay ng isang taong iniligtas. May kasaganahan, may kahirapan. May sobra, may kulang. May kasiyahan, may kalungkutan. May kagalakan, may pagdadalamhati. May pagpapala, at mayroong tukso. Yun ang buhay ng pagkatawag natin bilang Kristiyano. Kaya anong nais ng Diyos sa atin? Pagsikapan mo. Di ba? Ipursige mo. Upang sa ganon, hanggang sa dulo, matagpuan ka ng Diyos. Namahagkan ka ng Panginoon at makasama mo ang Panginoon. Kasi wala naman ako, sa totoo lang mga kapatid, sinabi ko naman na sa inyo nung nandun pa ako, di ba? Sabi ko mga kapatid, wala naman akong ibang nais sa atin na magkakapatid, kundi sa bandang dulo, sa pagharap natin sa Panginoon, tayo-tayo, matagpuan ng Diyos na tapat. Tayo-tayo magkamit ng buhay dahil nakitaan ng Diyos ang buhay natin na nagtatapat. At sabi ni Pablo dito sa Romans chapter 8, verse 18, kapag sa panahon, mga kapatid, na may mga bagay na ginugusto natin na hindi natin nakakamit o may pinaplano tayong hindi ibinibigay ng Diyos, ito ang tatandaan po natin. Sabi nga dito, at ngayon din sa paghihirap, sabi ng Romans 8 verse 28, para sa akin, sabi ni Paul, ang pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi may hahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa atin balang araw. Umakyat si Paul sa ikatlong langit. Anong sabi ni Pablo? Nakita niya lahat ng bagay na hindi kayang isalarawan ng salita o hindi mabanggit ng anumang salita.
Si Juan, ganun din, nakita niya ang langit. Tapos sabi ni Juan, hindi niya mailagay sa isang salita ang lahat na kagandahang nakita niya. Kaya, pinapaunawa sa atin ng kasulatan na, di ba, we must live by faith and not by our sight. Kaya mga kapatid, wag na wag kayong susuko o tayo kapag nahihirapan na tayo kahit naglilingkod tayo. Wag na wag tayong hihinto kahit na dumating sa puntong kinapuspalad na tayo. Wag na wag tayong makakalimot sa Diyos kapag hindi nyo na nakayanan yung lahat at hanggang doon na lang kayo. Wag nyo kakalimutan ng Panginoon. At wag na wag din tayong susuko, mga kapatid, sa atin, sa pagsasama-sama natin dito sa Iglesia ng Heron, marami pa ang Panginoong nakahandang pwede nating gawin para sa Kanya. Marami pa. Wag lang tayong sumuko. Diba? Siguro sa bandang huli na, mga kapatid, sabi nga ni Pedro sa 1 Peter chapter 4, yamang si Kristo ay nagtiis ng hirap nung siya'y nabuhay, kayo man ay dapat maging handang magtiis. Sapagkat ang nagtitiis ng hirap sa kasalukuyan na ito ay tumatalikod sa kasalanan. Sabi nga, yung mga bagay na nagawa natin noon na pagkukulang, pagkakamali ng Diyos, ay natin sa Diyos, sabi nga, sapat na yon. Tama na yon. Yung nakita natin yung ganda at halaga ng buhay, ng pagkatawag sa atin ng Panginoon, ngayong buhay na dinaraanan natin sa Diyos, wag na nating pakawalan ang pagkakataon. Ibigay natin buong lakas, buong panahon, at buong pagsisikap natin. Ayon nga ng Philippians chapter 2, verse 12. Ayan. Kaya nga, ayan, sige po. Mga minamahal, tulad ng inyong buong pusong pagsunod nang ako'y kasama pa ninyo, lalo kayong maging masunuring ngayong ako'y malayo sa inyo. Pagsumikapan ninyong maging ganap ang inyong kaligtasan ng may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at maisagawa ang kanyang kalooban. Sa journey natin bilang isang Kristiyano, bilang nandito sa isang makitid na daanan, mga kapatid, hindi lang ikaw yung nahihirapan at nag-iisa. Tandaan mo, sabi ng verse 13, na bitbit mo yung presensya ng Diyos at kapangyarihan ng Diyos. Ang Diyos ang kumikilos sa iyo para naisin mo at maisagawa mo ang kalooban niya. Darating ang punto ng buhay natin, sa dulo ng ating hininga, makita natin ang Panginoong, makita tayo ni Lord, tapat. Kaya, hindi naman po nagpapaalam. Ito kasi yung sinasabi ng kasulatan sa atin. Ito yung daan na buhay bilang mga Kristiyano. Sana po may mga natutunan po tayo sa araw na at oras pong ito at patuloy na magbigay sa atin ng liwanag ang buhay ng Kristiyanong pagkatawag sa atin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay magsitayo, mga kapatid, at basahin po natin at pakinggan ang salita ng ating Panginoong Diyos. Yan. Sa pag-alaala ng kalarawan ng katawan at dugo ng ating Panginoon, ayon sa kasulatan, ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo noong gabi. Ang Panginoong Hesus ay pagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay, nagpasalamat at nagpira-piraso niyon. At sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. At matapos maghapunan, dumampot din ang Panginoon ng
ng saro at sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muli niyang pagparito. Tayo pong lahat ay manalangin sa ating Panginoong Diyos. Bigyan ko po ng ilang segundo ang bawat isa upang ipanalangin sa Diyos ang mga natutunan natin sa kanyang mga mensahe ayon sa Matthew chapter 7. Ganyan din, ipanalangin din natin sa Panginoon ang ating sarili, mailapit at patuloy na paging dapatin upang sa pagtanggap ng kalarawan at katawan ay hindi tayo matagpo ang hindi nararapat. Ama naming Diyos, Panginoon naming dakila at makapangyarihan, maraming salamat po sa pagkakataong ito na pag-aalaala sa katawan at dugo na kalarawan ng inyong anak na nakapaloob dito, Panginoon, ang kamanghamanghang pagmamahal niyo po sa amin. Walang bagay, walang pinapangarap, walang anumang material o anumang makakamit ng tao sa mundong ito. Walang anumang kataasan o kalaliman o malawak na sakop ng mundong ito o mga nilikha mo ang siyang tutumbas sa pag-ibig na ibinigay mo sa amin sa pamamagitan ni Kristo. Kaya po, O Diyos, ipaunawa mo sa amin yung halaga ng inyong pagliligtas sa amin, yung halaga ng pagkatawag mo sa amin, yung halaga ng pagsunod namin sa inyo. Upang sa ganon, O Diyos, ay matagpuan mo kami hanggang sa dulo na tapat. Hindi sa pamamagitan ng aming kakayanan, kundi ikaw na aming pong Diyos ang siyang tumulong at kumilos sa amin upang maisagawa ang inyo pong kalooban sa buhay namin. Lord, hindi namin kaya ni katiting ang humakbang para sumunod sa inyong anak. Pero sa pamamagitan ng banal mo pong Espiritu, alam naming magagawa namin ang lahat dahil sa kapangyarihang sumasakop sa buhay namin. Lord, kaunti na lamang ba? Or malayo pa? Pero hindi ito mahalaga. Ang mahalaga, Panginoon, ay samahan niyo kami. Mahalaga, Panginoon, wag niyo po kaming iiwan upang kung sa kaunting panahon o sa mahabang panahon pa ang pagbabalik ng inyong anak, matagpuan kaming tapat ngayon at sa mga susunod pang panahon. Dahil alam namin, O Diyos, walang bagay na maitutumbas sa lahat ng inihanda mo sa amin. Tanim mo po sa puso ko, Panginoon, sa puso ng aking pamilya, sa puso ng mga kapatid ko pong ito, sa puso ng kanila pong pamilya, Panginoong Diyos, yung halaga na ibinigay mo sa amin ng pagkatawag mo sa amin. Sapagkat yan, Panginoong Diyos, ang pinalano niya na noon pang una at nais mong magtagumpay hanggang sa dulo ng aming pong hininga. O Panginoon, pagpalain niyo kami sa pagtanggap ng kalarawan ng katawan at dugo ng aming Panginoon. Huwag mo po kami matagpo ang hindi nararapat. Kung mayroon man kami pagkakasala, kung mayroon man kami pagkukulang, kung may nasa puso, isip man kaming hindi nararapat,
galit sa kapwa, sama ng loob, paghihiganti, o anumang mga bagay na ayaw mo, O Panginoon, hinihiling namin na kami patawarin mo, tulungan na magbago. Upang sa pagtanggap namin ito, O Diyos, ay maging katanggap-tanggap din nawa kami sa inyo. Sa inyo ang papuri, Panginoon, dahil ikaw lang, Panginoong Diyos, kasama ng banal na Espiritu at aming Panginoong Yesus ang may gawa ng kamanghamanghang bagay na ito. In Jesus' name, Amen. Diba? Maaari na po tayo magsiupo.